RJ Abarrientos, bakit nga ba usap-usapan na gustong e-trade ng Barangay Ginebra? Matapos hindi nga pumasok sa finals ang Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Cup ay usap-usapan ngayon na kailangan ng ulit mag-rebuild ng Barangay Ginebra. Last conference kasi kung saan may import ay natalo sila sa finals kontra TNT, at ngayon nga ay hindi na naman nakapasok sa finals kahit kinoconsider sila na one of the best if not the strongest teams in the PBA today. Madami ang humanga at napahanga ang isang RJ Abarrientos simula nung pumasok ito sa PBA o sa Ginebra. Hindi mo lang siya maaasahan sa scoring kundi pati na din sa assist at paggawa ng play. Mataas din ang IQ ng isang RJ Abarrientos at masasabi ko na karapat dapat siyang pumalit kay LA Tenorio ngayong papalapit na nga ang pagre-retire nito. Sadyang ang kahinaan lang ng isang RJ ay ang kanyang depensa. Madalas nga siyang postehan ng mga bigger guard sa kanya kaya naman madaling nakakascore din ang kalaban dahil either basket lang ito o di kaya'y foul. Hindi naman ganun kaliit ang isang RJ dahil 5'11 din ang height nito pero kung ikukumpara mo kasi sa iba ay nasa 6'1 to 6'2 ang mga kapwestuhan niya at mas lamang pa pagdating sa strength or katawan. Isa pang kahinaan ng RJ ay tila napapadalas ang fancy pass niya at minsan nasasobrahan din niya ang pag-dribble, madami ang nakakapansin nito sa kanya which is good for him naman para makapag-adjust siya. Minsan din ay ang mga fancy pass niya lalo na sa crucial plays tapos lamang pa ang kalaban, hindi naman na kasi kailangan ng mga yun unless lamang sila at kaya niya itong dalhin. Sa ngayon ay acceptable pa naman ang mga yun dahil learning experience para sa kanya at rookie pa rin naman pa kasi siya, lahat naman tayo ay dumadaan sa ganyan kung saan mas natututo tayo at mas gumagaling bilang isang player. Pero dahil kasi sa mga weaknesses na ito ni RJ ay madaming nagsasabi na e-trade na siya dahil mas kailangan ng Barangay Ginebra ang big man. Isa nga ito sa mga rason bakit natalo ang Ginebra kontra San Miguel dahil walang katulungan o kapalitan ng isang Jepet Aguilar sa pagguardia kay Junmar. Kapag foul trouble na kasi si Jepet o napapaupo ay nagiging mas dominante ang isang Fajardo lalo na kung sasabayan pa nila ito ng Mo Totua. Habang may value pa daw kasi ang isang RJ Abarrientos ay e-trade na para mas makakuha ng legit center. Nandyan pa naman daw naman kasi ang Scottie Thompson na point guard nila at may Jan Pinto na veteran point guard reserve. Nung matapos nga ang serye ng Ginebra at SMB ay lumabas ang mga balitang mas gusto daw sanang kunin ni Coach Tim Cone itong si Kalen Chongson kesa kay RJ Abarrientos pero dahil mas gusto daw ni Boss Alchua itong si RJ kaya siya ang pinili nila. Okay naman sana ito lalo na at stretch center ang isang Chongson at physical defender din siya. Pero para sa akin mga idol ay wag nang e-trade ang isang RJ Abarrientos. Kailangan lang nitong makinig palalo sa kanyang coaches at i-apply ito and for sure, he will be one of the best point guards like his uncle in PBA. Kung may mga players mang dapat ng e-trace ay sina Jeremiah Gray, Maverick Ahanisi at Isaac Go na lang. Di rin naman kasi sila madalas healthy kaya bihira lang magamit pero sa bagay, bihira lang din naman magpaikot ang isang Coach Tim Cone. Ikaw idol anong masasabi mo? Karapat dapat na bang palitan o e-trade ang isang RJ Abarrientos?